Hello guys, good morning, what's up? Another vlog na naman tayo ngayon guys, another episode. Ngayon guys, andito tayo sa Babag, Lapu-Lapu City. Inibitahan po tayo ng isang subscriber natin na kung pwede ba daw bisitahin natin yung backyard niya guys. Kaya guys, ito yung gusto ko guys, na yung mga small time backyard farmers dyan na imbitahan ako guys. Invite nyo naman ako kung sino pa dyan gustong magpa-invite para ma-feature natin yung mga backyard natin dito sa Cebu. Cebu lang muna tayo guys ha, kasi di pa man naman tayo free maglakbay-lakbay kahit saan guys. So andito tayo ngayon kay Boss Jose Marvin Barot na backyard farm dito sa Babag, Lapu-Lapu City. Samahan nyo ako guys, manood tayo, tingnan natin yung yung backyard farm niya guys. So yun lang guys no, samahan nyo ako dito, sana wag nyo akong iwan. Salamat kay Boss Joe Marvin sa pag-imbita niya sa atin dito guys sa Kakugi TV. So guys, antabayanan ninyo ang buong episode, tapusin natin. At saka kung magustuhan nyo ang video na ito guys, please like naman at saka pakishare sa ibang mga kaibigan natin. So guys, puntahan na natin si Boss Jose Marvin Barot dito sa kanyang backyard farm sa Babag, Lapu-Lapu City. Alright guys, nandito na tayo sa sa area na pupuntahan natin kay Boss Joe Marvin Barot. Tapos makikita nyo dito sa guys, sa area niya guys, nasa tabing daan. Pero ang ginawa nila guys, yung lagayan ng manok guys, yung guma, instead na guma ang gagamitin guys, ang ginamit nila is plywood na ritaso na bilog, tapos tinutupi-tupi guys. Ang ginawa nila is nilang lagayan ng mga manok, which nagdala ng beautification sa kanilang lugar guys. Nilagyan nila ng mga tanim. Tingnan nyo guys gumanda ang area nila dahil sa kanilang ginawa na pag-improve. Tingnan nyo guys, nilagyan ng mga bulaklak, tapos lagayan ng manok. Gumanda ang area guys. Beautification. Yan, ganda. Daming bulaklak. Yan. Alright guys, andito sa tabi ko si Boss Joe Marvin.
Boss Jo. Hi, welcome sa Team Kolo Backyard. Yan. Ang pangalan pala ng team nila dito guys is Team Kulo. Lahat sila dito guys, tulong-tulong sa pag-aalaga ng manok, sa pagkukondisyon ng manok, sa pag-breeding, at siyempre sa pagpakain at saka patingin-tingin lang guys. Kasi guys, kung makikita nyo dito sa area nila, walang bakod, walang mga fence. So, delikado, lalong-lalo na nasa city tayo, Lapu-Lapu City. So, sila guys, tulong-tulong sila dito. Boss Marbs. Okay, so yung Team Kolo comprises of Bombing. Oh, bombing. Great. Great ko sa mga Team Kolo, sa mga Team Mamunsayay. Saka si Then we have Makmak. Makmak. Shout out na sa asawa sa Medellin, nasa Medellin. Uy, nasa Midillion ha, masawa ha. Saan pa? We have Kawi. Kawi. Shout out sa mga Gusla Boys. Saan? Shout out sa mga Gusla Boys. Sa mga? Gusla Boys. Uy, shout out daw sa mga Gusla Boys. Saan pa? Sino pa? Then we have Bantol, Cookie, Dodo, and Bruno. Mga side type. Mga shy type. Yung iba, mga shy. So, nandun sa malayo, takot sa camera. Anyway guys, hindi pa kumpleto yan. May iba pang wala dito. Boss Marvin, oh. Kasama din si Babay. Actually, si Babay and Bombing, sila yung hands-on dito sa manok. So, mga galing yan mag-conditioning. Mga galing manghipo. Manghipo? Oo. Delikado. Mga ilang taon ka na nagmamanokan, boss? Nagmamanok. Actually, yung serious na nagmanok. Maybe starting 2015, 2015-16. ganun. But way back, mga grade 2, grade 3, sinasama na ako ng father ko sa sabungan. Ganun. So, ganun ka early. So, experience ka na? 8, 9 years old. Oo, tapos experience ka na talaga sa pagmamanok. Kasi ako yung taga-patoka. Taga-patoka. Oo. Saka, ngayon boss, ano bang ibang trabaho mo ngayon, boss? Ngayon, nasa construction kami, related to yung sa dito. Okay. Kami yung main contractor. Tapos itong manukan, libangan mo na itong boss? Hobby lang. Every Sunday. So parang stress reliever lang. Yan, tama. Di sa sugal, libangan lang. Libangan lang talaga. Ang sinasabi ko na yung pagmamanok guys, marami sa ating mga Pilipino, yung pagmamanok talaga, ginagawa lang libangan. Stress reliever, sabi ni Boss Marvin. Tama naman, kasi 8 hours ang trabaho mo, Monday to Friday. Tapos, pag uwi ng bahay, yung isipin mo, trabaho mo. So, ang ginagawa ni Boss Marvin, pag weekends, pumupunta siya dito sa kanyang maliit na backyard. At saka, ang importante guys, pagpunta niya dito, may makakausap siya ng mga kasama niya, na mga member din sa Team Kulo. Yun guys. Tanongin natin si Bambam. Baming. Hello. Ano bang sikreto mo, ba't naging gold yung buhok mo? Sabi ni Boss Marvin guys, si Baming, magaling daw manghipo. Ano bang hinihipo mo, boss? Manok. Manok, himungaan. Opo. Yan, si Baming at saka sino yung isa? Babay. Si Baming at saka si Babay, sila yung nagha-hands-on dito sa mga manukan, sabi ni Boss Marvin. Tapos, boss, ilang taon ka na bang naghipo-hipo ng mga manok? Medyo matagal na rin. Matagal na ng hipo. Matagal na. Experience ito guys, pero hindi ka pa nakulong. Hindi pa. Sa panghipo. Yun guys. Nakakatuwa dito sa lugar nila guys kasi yung mga kalalakihan dito guys halos lahat mahilig sa manok. Kaya sila guys nagkakaintindihan. At saka nagkakasarapan ng kwentuhan guys, lalo't lalo na pag ang pinag-usapan manok. Kaya nabuo nila ang Team Kulo.
Ba't may kulo ba dito? Oh. Ay, ito pala. Ito pala sa likuran ko, guys. Kulo pala to. Kaya tinawag nilang Team Kulo. Kasi kasi ang kulo dito, guys, ito yung nagbibigay ng shade sa lugar. Saka 'yun. Saka si Makmak. Dito sa Manukan, ano naman assignment mo dito? Wala, mga kaibigan ko lang dito, boss. So siguro baka ikaw mo'y in charge sa intelligence. Baka ganyan. Yun guys, kabarkada din dito sa Team Kulo. At saka sama-sama rin pag may kasiyahan, di ba? Yan. Boss Marbs, ano yung mga pambatong mo dito? Mga linyada, mga bloodlines? May mga kami dito, yung tinatawag natin sa Bisaya na balaw. Balaw, oh. Bulik. Doom. Saan Before- galing to, boss? Parang old line nila dito, winning line nila dito. Pero nung nagsama-sama kami, yung old line nila parang medyo mababa, hindi masyadong balansyado. Oo. So kaya ininfusan namin ng sweater, ibang linyada para maging makorek yung station. Oo. Na na-correct naman at nananalo pa rin. Ilang taon na ba to? Ito 2 years. 2 years. 2 years and a half. So, ang linyada nito, sweater balaw. 2 years old. May konting butcher. May butcher. Kaya yung parang yung body conformation niya medyo may buto dito. May pitso. Yung pitso. Nakuha niya sa butcher side pero konting-konti lang. Wala pa yung agi nito. Ilang panalo na yan? One time. One time. Ito namang isa, boss. Ito sa cross to sweater. Yung balaw line din nila dito. Bulik line. Mani nakadaog. One time winner. Almost mag fastest skill. Fastest skill. Oh. So, malapit ng manalo ng fastest skill. Sa derby, di ba? Na may panalo niyan. Fastest skill, no? Fastest skill. Yeah, same edad. 2 years. Same edad. 2 years and a half. Mga almost sila. Mga konting sugat lang. Pero hindi magkapatid to, boss. Itong dalawa yung magkapatid. Ito. Kasi Ito at yung saka nila, yon. sa sweater. Sweater din yun. Inside. Yan, ganda. Tingnan nyo guys, orange na orange yung mata. So makikita nyo talaga ang hybrid Vigor niya guys. Tapos ang station niya guys, high station na. High station na, na-correct na yung old line. Ayun. Pero yung gusto namin dito is yung winning line, andito pa rin. Yung winning line ng balaw. Yan. So ito guys, parang kinukondisyon na yata to guys, Piniprepare na to. Itong mga balaw mo, itong mga bulik mo, ilang piraso ba itong dito ngayon? So far, mga nasa 10. 10. More or less 10, anak. Boss, pag may mag-inquire sa mga subscribers natin na may ibibenta ba dito sa mga bulik mo? Pwede rin. O-open din kami na magbenta when it comes to dito tayo sa business side. Oo. Pero right now, kinokondisyon na kasi to parang ready to fight. But we are also expanding. May mga nasa breeding, breeding pen. Oo. So if may mga interesado, baka pwede rin Yan. we can talk Yes. about it. Yun guys, ito pa lang 10, more or less 10 heads na mga bulik na nandito sa pinakita natin guys. Karamihan dito guys, kinokondisyon na nila ni boss para sa coming na mga derbies. Pero pag may kursunada talaga dyan sa mga subscribers natin, baka maibang isip nilang boss. Anyway, 4 cocks, 3 cocks lang naman yung derby, di ba? At least may sobra pa. Pero ang pinaka-sure guys is
mayroon silang binibreed ngayon na mga materials din ganito. Oo. boss. Oo. If ever may mag-finance, open din kami when it comes to financing sa when it comes to derby. Pero mapag-usapan natin yan. Boss, matanong ko yung financing. Paano ba gawin yun, boss? Kasi baka may mag-interest dyan na mga kasubscribers natin, mga kakugi na walang area na lagyan ng manok pero gusto rin magmanok na panglaban pero through finance, paano ba yan, boss? Yung financing, depende kasi sa yung sa nagbe-breed o sa may-ari ng manok. Pero yung sa amin dito para win-win win-win situation sa nag-finance saka sa may-ari ng manok. Per win kami. Halimbawa, every manok halimbawa sa 3 manok isasali natin 3 cocks. Halimbawa mapag-usapan or mapag-agrihan 2,000 or 3,000 per win. Tapos if ever magka-champion, we can have it also like a portion doon sa price premium. But not totally na aangkinin namin. Kasi kung iisipin mo yung material, yung gastos dito sa amin na sa manok So per win na siya, tapos if ever lang pag mag-champion or mag-insurance, depende lang. So we may can corresponding proportion sa percentage lang. Percentage. Boss, sa financing, boss, ano ba ang obligasyon ng nagfi-finance? Sa financing Sa derby. para sa amin, pag sasabihin nila ito kung sali namin to sa derby, sa amin lahat. Okay. Ang sa financing, yung lang pot money, minimum bets. Kasi kami din dito, din kami. Pupusta rin, di ba? Pupusta rin kami, pero konti-konti lang. Oo. Pero doon na lang kami sa per win. Halimbawa per win, mapag-usapan 3,000 or 4,000 per win, ganyan. Yung yung financing, ang ibig sabihin ni Boss Marvin is, sa kanila lahat expenses, pati yung mga materials na gagamitin, 3 cocks, 4 cocks, yung financer, ang obligasyon niya is yung pot money at saka minimum bet. Kasi sila din dito guys, yung mga kasamahan, yung Team Kulo, siyempre mag-chip in man din sila doon. Not only chip in sa trabaho, but also yung portion sa yung pera. Para sila din guys, pag may chance, pag nanalo, manalo din sila, di ba? Tapos Sa Bisaya pa guys makaabay. Nakaabay sad. So yun ang sa finance na type sa business nila dito guys. So yung conditioning, kaya gusto namin na kami yung magko-condition kasi alam na ni Baming at ni Babay, alam na nila kung saan gagalaw yung mga manok. Yan. Sa anong vitamins, anong injection. So kaya hindi namin gusto na maiba. Maiba. Correct. Kung ano yung hiyang nila dito guys, yun ang ginagamit nila palagi. Di ba? Pero boss, hindi man kayo nag-i-endorse dito ng mga produkto sa Team Kulo, no? Hindi pa. Baka darating ang panahon, di ba? May nag-sponsor. May nag-inform na pupunta pero Hindi pa. wala pang. Hoy, kayo dyan baka naman. Makita nyo rito itong vlog natin. Yung Team Kulo naghihintay sa inyo. Isang team na to, buong team. Yun. So guys, yung mga dito pala, mga kalakihan dito guys na member sa Team Kulo, isang type na pakikitaan nila guys is para mayroon silang income is yung sa pag-conditioning ng manok sa financing. May nag-finance, pag nanalo sila guys, kasi malaki ang percentage pag sila ang nagkukondisyon, mananalo. Malaki ang percentage, di ba? Kaysa ibigay nila sa iba na hindi sila sigurado. Baka mag-iba yung galaw ng manok. Yan, baka mag-off kasi hindi nasanay sa mga vitamins at saka yung pang ibinibigay, no? We have Mitch, our official gaffer. Shout out. Hi. Mik. Mercado. Mitsado. For shows. Mitch. Si Mitch guys, official gaffer dito sa Team Kulo. Yan, magaling. Dalawa sila pero wala yung isa. Wala, absent.
Member din yan guys sa Team Kulo. Yung prinsesa namin dito. Yung ano nila? Little princess. Princess. Little Princess. Hi, say hi. Hindot na kita na sa hybrid ng manok no? Takos barog niya. Ang color sa niya. Oo. Tingkad kay color. Saan galing yan? So ito, Farm. ano na to, tubo na namin dito. Yung ama from RTC sa Bacolod, RTC. Gilmore. Mm. Tapos yung hen is Milsim from Bintoy C. Bintoy C. Yung hen. So ito, medyo Nagkaon na yan boss? 2 years and a half. 2 years and a half. Oo. Nabili mo yan sa Expo? Expo 2017, 2018 yung Good Falls. Sa SM? SM. So medyo hot looking talaga sa yung mukha parang Gilmore. Dark legged. Ano? Typical na hot. Mm. Heavy sa hot. Ganda. High station. Ganda ng ano. Hindi guys. Ano yan? I-prepare na yan para ano? Labanan. Oh, pwede na. Saka ano yan? Na-breed mo na to? Hindi. Hindi pa. Hindi mo gawing materials? Di mo na, subukan mo na. Subukan mo na. Tama. Ito naman boss. Itong ano? Nandito. O yung mga pula na white leg or yellow leg, mga ano na rin namin, breeding na rin namin. Yung brood fowl or yung brood cock is a pure lazy roundhead. Lazy roundhead. Galing from Rakasa Brothers sa Talisay. Okay. So nung nagpunta ako, pinapili ako I think 5 or 4 na magkakapatid pure. Isa lang na lumabas straight comb. So tinanong ko 50-50 ba to or may infusion? Sabi niya hindi. Sa lazy na ginagamit niya, every time magpapalabas siya, may isa na lalabas na straight comb. So yun yung kinuha ko. Tapos ito na yung mga anak. So ito. Yung sa hen side, Bebot Monsanto na sweater. 5K. Lazy roundhead cross with sweater. Lazy rounded crossfit sweater. Medyo sweater looking sila. Pero pag mamalo, hindi yung sweater na Typical na typical sa na baba. ratatat. Oo. Yung sila tumitingin sa kalaban, umiilag. Tapos papitik-pitik lang. Galing. Lahat may white streamer. Medyo uniforme sila Boss, pag may magtanong, ibenta mo ba yan? sa tamang presyo. If the price is right. The price is right. Ito, kapatid ito, boss? Magkapatid. Full brothers to. So, ang edad niyan, boss, mga 2 years? Hindi. Stag to last season eh. Kaya pinabandingan namin
for stag under MCBA, kaso lang nagka-COVID, so wala yung derby. So, most likely nasa mga 15 months, 16 months yan. 15 months. 15, Ganun, no? 15 Kay months. last season man ka na start. December born. December born. Oh. Mga 15 months. Regular station. Lazy roundhead cross to sweeter na babae. Tapos ito, kapatid din to. Same. Same. Yan guys. Yang white hats mo boss, ganda. Oh, bagong material dito, white hat, pero yung address nito, ano na lang, we leave it as it is na lang, parang story kasi nito, parang yung Stewart na bloodline. So, may pagka-illegal. Illegal. So, Acquisition yan, oo, ano? yung kung sino yung may mga alam sa story ng White hats. hindi, nung from Yellow-Legged Hats then to Stewart line. Oh. So same din dito. Ganun din. Ah, Oo. Acquired through friendship. Yan. So pag-iisipan pa namin kung Pero itong white hats mo, ngayon na ako nakakita ng white hats, boss, na brown. Hindi gitina. Akala ko rin yan. Kinulayan, Totoong kinulayan yan. lang. Kinulayan pala kasi ngayon ako nakakita ba. May white hats mo ko dito, bro. Di man bro. Kinulayan pala. Nakita natin yung ibang mga signature line dito ni Boss Marvin. Baka pwede nating mapuntahan yung ano mo doon. Yung, ito, before tayo okay. pumunta, may last bagong din namin acquired through friendship din. Yellow-Legged Hats. Baka this coming season, ito yung gagamitin na namin sa broodcock. Oo. Yellow-Legged Hats. Yellow-Legged Hats. Ganda no? Tangkad no? So, kompleto na siya. May vertical, may palo sa baba, nagwe-wave. So, pang yun mo ng material good. Ito pa lang aabangan natin guys, next year. Kasi, gagamitin mo to sa next season na. Next season na yung mga stag. So, baka November, December, pwede na. Yellow-Legged Hats na acquired through friendship. Andito tayo sa binibreed ni Boss Marvin. Ano to boss, nga linyada? So yung ginamit namin na broodcock ngayon is Black Boston. Tapos yung mga babae. Yung itim, yun yung from Bentoise na Milsims. Etong nasa taas, Lemon Bebot. Tapos yung may tahid, ito yung original namin na sweater from Bebot. Bibot, oo. Etong isa, anak na to, 50-50 na to. Kapatid to ng mga pula doon sa kabila. So, 50-50 lacy sweater. Boss, ang ganda ng mo no? Ilang taon na to? Parang bata pa man to. Mga start pa siguro. 2 years. 2 years na. Ganda guys oh. Ngayon, Boston Black. Black mating lang para wala kasi sa stag season. Yun nga, pang off season ngayon. Season na lang. Yun ang sinasabi ko guys na pa backyard lang ang mga manok, pero yung quality ng manok guys, maganda na kasi gumagasto kasi yung mga nagmamanok ba, bumibili ng mga materialis na mahal, tapos Na mahal. oo, mga feeds na mahal, tapos kinocross nila guys, tapos wala mang malaking lupain na di katulad ng ibang mga farm na hektarya-hektarya, kaya ang tawag natin backyard. Pero
ang mga quality ng mga manok guys is parang katulad na rin ng mga malalaking farm. Kasi doon naman galing yung iba, di ba? Oo. Tapos kinocross na lang guys para may signature line. Baka darating ang panahon guys na baka may kulo lines na rin tayo dito, no? Mga crossbreeds ng mga iba't ibang klaseng manok from another mga farms. Tapos dito ipinanganak ay kulo lines na yon, no? So yun guys, yun ang sinasabi ko na hindi kailangan ng milyon-milyon ang pera mo para ma-enjoy ka sa pagmamanok. Di ba, boss? Oo, ano lang, yung tamang-tama sa budget lang. Huwag yung sobra. Kasi pag sobra, stressful na rin yun, di ba? Yung ano lang. Hindi ka na makatulog, baka may magnakaw sa mga manok to. So yun guys. Boss, baka may mga maminsahe ka dyan para sa mga gustong magmamanok. Ano ba? Yung mga Pilipino natin na mga Ano lang, yung gustong kababayan. magmanok, gustong mag-start. Yung sa ano lang, kaya sa bulsa. Huwag yung pakialaman yung budget sa pamilya. Tama. Dapat set aside mo muna yung budget sa pamilya. Yung the rest, yun na yun sa ano, sa mga hobby mo, sa pagmamanok. Ganun lang. Para, ano pa rin, family first pa rin. Tama. Kasi yung iba guys, ang hobby ng iba, nagmumotor. Ang mamahal ng mga motor ngayon guys, 500,000 motor. Tapos, hindi pa safety kasi nagbibiyahe ka, no? From time to time. Dito guys, may makilala kang mga ibang mga bagong kaibigan at saka stress reliever, enjoy ka pa, no? Hindi pa risgo. Kasi nandyan lang sa likod bahay mo yung mga alaga mo. Yun guys, so gaya ng sabi ni Boss Marvin, pag magmamanukan tayo guys, wag yung sobra-sobra. Dapat may budget ka para sa mga manok, para sa pamilya, iba-iba. Wag mong galawin yung budget para sa pamilya, yung panggasto sa eskwela, ginamit mo na pangsabong sa manok. Wag gawin yun guys. Mali yun. So dito guys, si Boss, bumibili siya ng mga magagandang materials guys, pang iba't ibang farm. Tapos kino-crossbreed niya. Tapos nag-uumpisa na rin siyang mag-breeding para naman yung mga simpleng tao, yung katulad natin guys, na mga hindi naman mayayaman, hindi maraming pera, maka-avail din ng mga magagandang quality ng mga manok galing sa kanya guys. So yun ang aabangan natin sa pagbalik natin few months from now, di ba boss? So yun guys. Ito, yung mga Allen round. may mga Allen Roundhead na pala sila dito na mga ano. So Matay lang to ba na. sayang na niya? 3-time winner pero yung pang-apat na laban, draw, patay din. Draw. Pero So, yun, may mga ano pa. At least may mga offspring. So yun guys, kahit gaano kamahal yung manok mo guys, 100,000, 50,000 per head. Pag nasa laban na guys, hindi ka siguradong mananalo. Di ba? Di ba boss? Parehang may Parihang pare. parihang may sandata yun. So yun guys. Ngayon guys, inspired ako nung makita kong mga manok ni boss dito. Saka hindi man talaga kailangan guys na malaking farm. Tulad din ng sinasabi ko nung nakaraang mga vlogs natin na umpisa tayo sa pakunti-kunti. Tapos pag nag-hit, pag nag-succeed na yung pakunti-kunti mo, saka mo na dagdagan. Diba boss, no? Ang tama lang. Boss, final message para sa kakugi. So, hi mga mga kasabong, mga kakugi. For those yung gustong magsimulang magmanok, try to start yung mga pakonti-konti lang, pero try to start with the right bloodline. Wag yung kung ano yung uso, yun yung pipiliin mo. Start kung ano yung gusto mong away ng manok, estilo ng manok. So, yun lang. Wag magsugal. Yung hobby lang. If you want to avail, medyo may mga quality lines din tayo dito. So, pwede kayong mag-avail. If hindi talaga kaya sa bulsa, pwede rin namang pag-usapan natin yung lalaki sa lalaki. You can also contact me or Boss Al. Then yung mga iba na hindi pa nakapag-subscribe sa Kakugi, press the button, yung bell button, subscribe, share and like. Yan. So yun. Guys, hanggang dito na lang muna itong episode natin. Saka babalikan na lang natin si Boss Marvin pag marami na siyang yung mga sisiw niya doon. Pag So, few months from now, babalik tayo dito. Boss Marvin, okay?
Okay, thank you. Thank you. Okay, Team Kulo, Pundok! Team Kulo! Okay. Yun guys, mula dito sa Babaguno, Lapu-Lapu City at sa Team Kulo, basta magkugi, dunay agi. Okay! Go, go, go.